Magandang ngayon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa Galatians chapter 3 na sa ating pong Bible study. Galatians chapter 3, 1 hanggang 12 po tayo. So, ang Galatians chapter 3 po ay patuloy pa rin yung discussion ni Pablo patungkol sa kanyang itinuturo kung sa mga taga-Galatia na ang tao ay napapawalang sala, nag-justify siya at nagiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, tandaan po natin na patuloy yung pagbibigay din po ni Pablo dun sa kanyang case na ang isang tao ay napapawalang sala at siya ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, alam po ito ng mga taga-Galatia at naiintindihan nila. At yung mga Kristiyano doon ay nung sila ay maligtas, naunawaan nila, naligtas sila, sumampalataya sila sa Panginoon, naunawaan nila na ang kaligtasang tinanggap nila ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kanyang kagandahang loob. At in-enjoy nila yung kaligtasan na yun, yung pribileyo na yun. Yun nga lang, dumating yung mga Judaizers. Sila yung mga tao na gaya ng pinag-aralan natin noong nakaraan. Ito yung mga Hudyo na naniniwala pa rin na bagaman sila yung mga Kristiyano na tinuturo nila na kailangan kayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, pero hindi sapat yun. Kailangan pa rin ninyong sumunod sa law ni Moses, doon sa moral law, sa ceremonial law, which is kasama po doon yung pagpapatuloy ng mga lalaki, no? Para kayo maging isang ganap at una yung pagiging mananampalataya ninyo, pagiging Kristiyano ninyo. Kaya, ngayon, mayroong mga Kristiyano na sila ay naguyo, no? Sabi doon sa term ng Tagalog ng malalim, narahuyo, nabihag sila. Napapaniwala po sila nito mga Judaizers na ito. At sila'y sumunod. Tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo, sumampalataya sila sa Panginoong Jesucristo, alam nila sa sarili nila na naligtas sila, magitan ng biyaya, pero kailangan pa palang sumunod ako sa law ni Moses at magpatuloy rin. Kaya may marami noon yung mga Kristiyanong Hudyo, sila ay nagpatuloy. Gandolin ko sila ng circumcision. Kaya pagdating ko sa chapter 3, ang sabi ni Pablo doon sa mga tao na yun, mga hangal kayo. Talagang sabi ay foolish. Kayo mga hangal. Sabi ay hindi nag-iisip. Hindi kayo nag-iisip. Kayo mga taga-Galatia. Masasakit talaga yung mga salita dito ni Pablo. Sabi dito, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo. Ang ibig sabihin po ay hindi naman nagayuma talaga na literal na kumbaga ginamitan ng mahika yung mga mananampalataya sa Galatia. Hindi naman ganoon. Kagaya nung pagiging sorcerer po nito ni Simon Magos, I think sa Acts po ito, na siya ay lumilika siya ng mga magic. Bala na ito ay sa pamamagitan ng mahika, ng black magic. No? Hindi ganon. Kundi simple na ang sabihin ni Pablo dito, sino ang nakarahuyo sa inyo? No? Sino ang nakauto sa inyo? At kayo ay naniwala. Sabi nga ni Pablo ay ibang gospel yung pinaniniwalaan nila. At yung gospel na yun yung dinagdagan, no, ng gawa. Samantalang ang tinuro ni Pablo, yun yung gospel na tinanggap mula sa Panginoon, which is by grace, yung pagkaligtasan, no? At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala, at maging matuwid ang tao sa harapan ng Diyos. Kaya, pinapakita ni Pablo dito, makikita natin na walang kwenta yung pagsunod ng mga Galatians, Christians, doon sa
sa law. Bakit? Kasi nga, walang kwenta yun. Kasi, una, sila po ay tumanggap ng banal na spirito, hindi sa pamamagitan ng gawa, ng pagsunod sa law, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. At makikita po natin dito yung isa pa na kung bakit walang kwenta, pinakita ni Pablo na walang kwenta yung inyong ginagawa na yan, na dinagdagan ninyo ng gawa, yung pananampalataya. Dahil bukod sa ang banal na spirito tinanggap ninyo, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, isa pa, inaaring ganap matuwid ang isang tao sa pamamagitan din ng pananampalataya. No? Makikita po natin dito sa una, yung sabi po ni Pablo na nakita na ninyo yung pagkamatay ni Kristo. Hindi ibig sabihin po na nakita talaga nila literally, physically ang Panginoon dito. Kundi ang tinutukoy ni Pablo dito ay malinaw na naunawaan nila, na-explain sa kanila, na ipangaral sa kanila, na ituro sa kanila yung mensahe talaga ng pure gospel ng pagliligtas. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang ginawa para sa ikaliligtas ng tao sa kasalanan. Malinaw na naituro ito ni Pablo sa kanila, no? At maging yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At ito'y malinaw nilang naunawaan. Subalit, yun nga, mayroon sa kanilang nalinlang. Yun yung mga Judaizers. No? At sila naman ay nalinlang. Kaya mayroong mga nalilinlang dahil mayroong nagpapalinlang. No? Sabi dito, sabihin nga ninyo, tinanggap pa ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig na inyong narinig tungkol kay Kristo. At inulit pa ni Pablo, talagang kayo napakahangan. Nagsisermon talaga si Pablo dito sa kanila. Nagsimula na kayo sa Espiritu, ngayon nais ninyong, dito po sa magandang balitan, ngayon nais ninyong matapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Sabihin, tinanggap ninyo ang banal na Espiritu, bakit kayo ay hindi kontento? Bakit kailangan pa ninyong gumawa ng mabuti? Sumunod doon sa seremonyal law ni Moses. Kailangan ninyong bumalik doon. Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo, experiences nila bilang Kristiyano nung maligtas po sila? Sabi dito, dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay pinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo? At gumawa kayo ng mga himala dahil sa pananampalataya sa inyo na inyong narinig tungkol kay Kristo. Of course, alam natin na yung mga mananampalataya na yon ay tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo o ang banal na Espiritu dahil sa kanilang pananampalataya. At dahil sa kanilang pananampalataya, naligtas po sila, naranasan po nila yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila. Marahil itong mga Kristiyano ito sa panahon na yon, dahil apostolic age pa ito, ay naka-experience po sila ng mga miracles ng Panginoon. At the same time, yung marahil sila po ay nag-speaking in tongues dito. Yung patunay ito na talagang sila ay napuspos ng banal na Espiritu. Yun yung karanasan po nila na pinapatunayan ni Pablo na nakita niya na talagang kayo ay mga tunay na naging Kristiyano. At kaya nangyari yun sapagkat nanahan ang banal na Espiritu sa inyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Bakit kayo bumabalik doon sa pagsunod sa kautusan? And then, sabi ni Pablo, katulad nga na nangyari kay Abraham. Diba? Si Abraham, sumampalataya sa Panginoon. Kaya siya po ay pinuring na matuwid. Kaya nga, yung ikalawang bahagi po nito, yun yung pinapakita ni Pablo na inaaring matuwid ang isang tao dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Ulit-ulit na sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia na ang pagpapawalang sala ng Diyos, ang justification, ay sa pamamagitan ng pananampalataya talaga. At isang halimbawa na binigay po niya dito, yung buhay ni Abraham, kung paano siya sumunod sa Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa verse 7, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham.
Bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabihin po, yung faith ang means ng Diyos upang maligtas ang tao. At ito yung ginamit ng Diyos para yung mga hintil ay maligtas po sila. Kaya yung pong pananampalataya, ito ay kaloob pa rin talaga ng Diyos sa atin. Ito ay means ng biyaya ng Diyos upang maunawaan natin at tanggapin yung mga katotohanan tungkol sa Panginoong Kristo. Ito yung faith unto salvation. Magkaiba po yung faith tungkol sa kaligtasan at iba naman yung faith natin sa sarili natin, yung faith natin sa kapwa natin. Magkaiba po yun. At yung faith, meron na talaga po tayo nun, pananampalataya nun sa ating sarili. Bagaman, pero yung pananampalataya, yung faith unto salvation, ito ay nagkakaroon lamang nito ang isang tao once siya ay naligtas. Ito rin ang nagdadala sa kanya upang siya po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at tanggapin yung mga katotohanan patungkol sa Ebanghelyo. Ito yung panghawakan niya sa kanyang buhay. At si Abraham, ang isang halimbawa na pinapakita ng Panginoon dito, na siya talaga po ay nais pakita ni Pablo na tingnan niyo si Abraham, hindi naman siya gumawa. I mean, sa sariling gawa niya, hindi siya nag-rely, hindi siya po ay sumampalataya talaga sa Panginoon. Ano makikita po natin dito? Pagano si Abraham, galing po siya sa isang pagan, sa moon worshipper na family, sa Ur, no? At yung family doon, yung mga nakatira doon, mga pagano talaga sila. Pero tinawag po siya ng Panginoon. And of course, yung pagtawag sa kanya na yun, nandun yung faith na binigay sa kanya ng Diyos. At dahil sa faith na yun, ay siya'y sumunod. Hindi sa kanya sinabi ng Panginoon kung saan siya pupunta, yung direction. No? Pero kung ano yung mangyayari sa kanya, walang idea mo yan si Abraham, pero siya po ay sumunod sa Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. At dahil po doon ay idinuri po siyang matuwid si Abraham. So kaya, hindi yung mga Israelita, kahit na ikaw po ay Israelites ka, galing ka talaga, o ikaw ay nakabilang ka doon sa covenant ng Diyos, kay Abraham, nakasama ka doon, hindi nangangahulugan na ikaw ay ligtas na. Sapagkat, magiging tunay na anak ka lamang ni Abraham, kung kagaya ni Abraham, ikaw ay sumampalataya rin sa Panginoon. Na ikaw ay nagtitiwala na sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Makamtan mo ang pagpapawalang kasala ng Diyos. Sabi po dito, kahit yung mga hintil, sila po ay napawalang sala dahil sa kanilang pananampalataya. Kasi sabi po doon sa verse 10, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasa sulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa kautusan. Aklat ng kautusan. So, kasumpa-sumpa ang isang taong sumusunod sa kautusan, hindi dahil sumusunod siya sa kautusan, kundi dahil hindi naman talaga niya nasusunod yung kautusan. Kasi kapag ikaw ay tagasunod ng kautusan, God is expecting na masunod mo lahat. Every single letter of the law. Kaso hindi nila nasusunod. Kaya kasumpa-sumpa yun. Kasumpa-sumpa ang magtiwala sa kautusan. Kaya nga, ito ay walang magbuting na mainudulot sa tao. No? Sapagkat hindi naman natin kayang sumunod talaga sa kautusan na yun. Kundi tanging sa pananampalataya lamang. Sa ginawa ng Panginoong Kristo. Sapagkat ang Panginoong Kristo ay siya ang gumawa. Na-fulfill niya lahat ng kahingian ng kautusan. Siya po yung perpektong sinugo ng Diyos upang tuparin ang hinihingi ng kautusan para sa mga sumasampalataya. Kaya naman, kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Kasi ginawa na ng Panginoon yung mabubuting gawa na yun. Yung mga mabuting gawa na hinihingi ng kautusan. Tinapos ng Panginoon yun. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya at tiwala sa Panginoon, maliligtas ka. Kaya,
hangal yung mga tao na naniniwala dun sa katuruan na kinakailangan pa rin ang mabuting gawa pang maligtas ang tao. Kinakailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas. Hangal po yung mga ganun tao, sabi ni Pablo eh. Hangal din, of course, yung mga tagapagturo ng ganitong doktrina. Ang nakalungkot, marami pong ganyan. Kahit sa mga sa evangelicalism, sa evangelical circle dito sa atin. Of course, kitang-kita naman po natin, magiging malaking simbahan. Yun ang kanilang doctrine, main doctrine nila yun. Faith plus good works, which is unbiblical talaga siya. Hindi po nangangahulugan na kahit na hiniling o sinabi ni Santiago na ipakita ang iyong gawa, no? O ang pananampalataya may gawa, ibig sabihin na nun, faith plus good works na. Kundi gusto lamang niyang ipakita o makita, patunayan, no, na bilang kay tunay na Kristiyano sumasampalataya, dapat mayroong bunga yung iyong pananampalataya niya. At natural na nakikita, lumalabas sa buhay ng isang Kristiyano yung mabubuting gawa once siya ay naligtas na. Hindi po faith plus good works. No? Kasi pag yun yung pinanghawakan natin, ay minsan nauwi sa legalism. Kasi kinakailangan mo pa ng mabubuting gawa para maligtas ang isang tao. No? Mag-practice ka ng mga religious rituals, yung mga requirements ng relihiyon, mga seremonya, para makamit mo ang pabor ng Diyos. Hindi po yan ang tinuturo ni Pablo. Kapag kaya ng pinanghawakan natin ay mananatili tayo sa sumpa ng Diyos. Dahil sumusunod pa tayo sa kautusan, sa paggawa ng mabuti para tayo ay magkamit ng pabor ng Diyos at maligtas. Kaya bilang Kristiyano ay manatili po tayo doon sa itinuturo ng salita ng Diyos upang hindi maging walang kwenta yung ating pananampalataya. Manatili sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pag-isampalataya. Sa ganoon, tayo po ay mapapawalang sala. Hindi ito kailanman sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kahit nakatiting na gawa po natin, hindi po ito makatutulong upang tayo po ay maging righteous sa harapan ng Diyos. Lamang po.